Hi everyone! Welcome to the Empath Tarot. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading maka-resonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life, and guidance ang ating mababatid sa reading na ito. Spirit guides, send me messages. Anong love connections ito, lessons in life and guidance, mga aral at gabay sa buhay, pag-ibig, love story, love connections, love advice, love guidance. So, tignan po natin. Spirit guides, send me messages. Anong mga mensahe ninyo? Anong love connections ito? Okay, yung mga nag-flip na yan, yun yung mga malalakas na mga energies. Ito, katulad ninyan. Okay, more messages. Spirit guide. Okay, I think this is enough for now. Tignan po natin. Six of Swords, the Chariot, Seven of Wands, Three of Swords, Page of Wands, the Hermit, Justice, kuha pa tayo, bottom of the deck, Six of Wands, Seven of Cups, and the Moon. So, the Moon and yung Three of Swords dito, ibig sabihin, you are being heartbroken because maybe you have someone na ang daming mga hidden truths, misteryo, mga tinagong katotohanan sa'yo. Yung mga taong maaring nakilala mo siya, hindi pa lubusan ang pagkakakilala mo sa taong yon, sinagot mo na, nagsama na kayo, minahal mo na ng husto, pero ang dami palang mga nakatagong katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Ang dami-dami niyang mga itinago sa'yo. Sinabi siguro, ikaw lang, pero marami pala kayo. Sinabi siguro, single siya, pero committed na pala. Ang dami niyang mga itinago sa'yo na eventually, napagtanto mo, nabuko mo, nalaman mo ang katotohanan at sobrang sakit. Sobrang sakit ang nalaman mong katotohanan sa taong yon. Dahil nga, nahulog ka ng husto sa kanya. Minahal mo siya ng husto, pero ang totoo niyan, hindi pala siya tapat, hindi pala siya tunay, hindi ka pala niya talagang mahal. Isa ka lang sa mga maaring pinaglaruan niya, niloko niya, ginamit niya. No, for the sake of sabihin nating, ayun, mapaglaro eh. May mga ganun talagang tao, no. Hindi sila marunong rumispeto sa damdamin ng iba. Ginagawa lang nilang laruan ang puso ng ibang mga taong tunay na mapagmahal. Kaya sobrang sakit para sa'yo. Tinatry mo talagang mag-move na kahit sobrang sakit, nagawa mo umalis na sa relasyon na yun kasi hindi tama eh. At sobrang nasasaktan ka lang. Kaya mas minabuti mong ikaw na yung umalis, ikaw na yung lumayo, ikaw na yung pumutol pa doon. Kaysa hayaan mo na patuloy kang saktan. Yung iba nagpapakalayo-layo, gusto nila mapag-isa sila. May iba kasi na ayaw nilang i-share muna sa pamilya o sa kaibigan yung nangyari sa kanila, especially kung, di ba, parang hindi maganda talaga yung naging experience mo dun sa taong yon. So, mas minabuti mo na lang just to connect, to hold your faith, para mas maging matatag ka, at yung isarili mo na lang muna, and just to reflect kung ano ba talaga yung nangyari sa buhay mo. Nagmahal ka lang naman, di ba? Pero bakit ginamit niloko ka? Pinaniwala kang ikaw, pero hindi naman pala. Ito rin yung paraan mo to stronger your faith in God. Mas magiging matatag ka sa buhay. Doon mo mas malalaman na you are lovable and you don't deserve that kind of person. Lalo na yung mga mapaglarong. Doon mo marirealize na ang daming options pagdating sa love. No, pag hindi ka kailangan mag-stick sa ganong klaseng tao,
meron ka makikilala, younger, pero etong someone na to, mapusok ito, mapaglaro din ito. Kaya, syempre, ingat lang. Meron naman someone na pursigido ka makilala, makulit. Talagang pursigido siya na mapa-oo ka, mahulog ang loob sa'yo. At maaring makulit tong taong to. Nandiyan palagi sa'yo, magpapapansin, di ba? Meron din naman someone na sabihin nating genuine sa kanyang feelings para sa'yo. Na kikilalanin kanyang mabuti at kung ano man yung nalaman niya sa nakaraan mo, kung ano man, ayan, ito kasi yung energy of love, yung feelings. At kung ano man yung sabihin natin, yung malalaman niya tungkol sa'yo, flaws and yung beauty of your heart, lahat yun, i-accept niya, tanggap niya. At kung ano yung pinapakita niya sa'yo, yun siya. Totoong siya. Hindi siya nagbabalat kayo. Hindi siya katulad ng nakaraan na sobrang mapaglinlang. Kaya naman, di ba, sobrang sakit kasi na yung nakaraan eh. Minsan parang natatakot ka pa to love again. Diba? Kasi masyado ka nasaktan. Kaya mas minabuti mo muna, okay, mag-reflect na lang muna. Pero itong taong to, gusto niya talaga, at dahil nararamdaman niya sa puso niya at nasa isipan niya, natanggap ka niya, whoever you are, at kung ano may nakaraan mo. Kasi sa kanya, tinitimbang niya, balanse ang kanyang isipan at ang kanyang puso, ang kanyang damdamin pagdating sa pagmamahal. At alam niya na hindi mo kasalanan, nagmahal ka lang ng maling tao. Ito yung someone na handa kang iharap sa dambana, handa kang panindigan, at magiging happy rin naman ang mga kaibigan at pamilya mo dahil meron ka nakilalang someone na genuine ang kanyang feelings for you. Diba? So, kuha pa tayo ng iba pang messages. Meron ditong 8 of Swords, 9 of Pentacles. Okay. So, 8 of Swords dito, maaari kasi nakastuck pa rin sa sarili mo yung nakaraan. Parang hindi pa rin maalis sa isipan mo. Pero dumating din yung time na parang ayaw mo na, tapos na yun eh. Na-realize mo, past is past. You have to move forward na with your life. Yung 9 of Pentacles dito, maaring hindi ka pa ready to have relationship, kaya mas minabuti mo na maging single. But then you realize na, why not give yourself a chance with someone na you can feel na genuine. Ayan, genuine ang kanyang damdamin para sa'yo. Tunay, totoong tao, tunay ang kanyang pinapakita. Bakit nga naman hindi, diba? Kasi minsan, meron talagang mapanakit. At meron naman talagang tunay at tapat. Tignan natin ang mga messages para sa inyo. Tignan natin ang mga mensahe. Yan. Children. Your love life is being affected by children. Maaari kasi nagkaroon ka rin ng anak no sa yung sa nauna, no? Kaya ang hirap para sa'yo. Pero sabi nga, etong taong isa na genuine sa damdamin sa'yo, tanggap ka kung ano ka man. Naman yung nakaraan. Tingnan pa natin kung ano pang another message. You deserve love. You are lovable. You deserve love. Kasi nagmahal ka lang naman ng nakaraan. Pero nasaktan ka dahil maling tao yung minahal mo. But it doesn't mean that you don't deserve love. We all deserve love. Okay? So tatandaan po natin, we all deserve love. Okay?